Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkweting. Lo, grabe ka man. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Rato bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Uno ka. At ang Waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Kunyan, radyo, ronda. Anong kunyan? Ay, lo, ako na music, ako na music. Easy, tatay dong, easy, tatay dong, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo, abeta. Biri ka na, ta AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino.
Okay, Laban Laila, ibalik natin ang hustisya at pag-asa dito sa ating bansa. Laban-laban at talagang lalaban si Senator Laila de Lima. Laban ng Pilipino. Halos 100,000 individual isinailalim sa preemptive evacuation mula sa 4 na rehiyon dahil sa bagyong si Odette. Talagang na-Odette si Odette. 7 close contacts ng 2 Omicron cases negative sa COVID-19. Thank you. Buti na lang. Homecoming parade para kay Beatrice Gomez. Ayan, isina sa pinal pa ng kanyang team. Okay. Congratulations, Beatrice Gomez, 5th. At least naka-top 5 siya. Pilipino. Higit 800 PNP vaccinators nakiisa sa second wave ng bayanihan, bakunahan ng gobyerno as COP. Thank you. Donaire, magsayo pinangarangalan ng Wista ng World WBC. Ayun, WBC. Ano to? 12 misyonaryo sa Haiti na dinukot, pinakawalan na. Oy, thank you Lord. Kawawa naman tong mga ito. As usual po, yan na naman kita sa isang oras na programang Bareta Aksyon Impormasyon. Today Friday, December 17. Ayan, patipit sa nakakalimutan ko na. Yaon na naman po kita isang oras, Monday to Friday. Don't forget po, mga tagapaghinanyog natin. Those who are from live streaming, don't forget po, 5 to 6 in the evening, Bareta Action Information. Every day po yan. At sa tuya pong makakaibanan nato sa technical side, si Engineer Abilin Don Toralio, and of course, nandyan po sa information si Tony Saison. At nasa transmitter po si Juaner Di Villa, and of course, ang sa iyang PSG naman si Rodel Cesar. And of course, I am always, ang sa tuyang tagapagbarita, tagapag-aksyon, taga-information. Wala pong iba, no other than Madam Manay Elma de Lima Gaspi, nagsasabing thank you. Welcome to our program, Aksyon, Barita, Barita Aksyon Informasyon. Ayun, Tagalog pa kita or Bicol. So, anyway, talakayon pa daw ining Naku, talaga kasubanggi talaga. Last night or the other night pa, nung pinapanood ko po ining mga ining bagyo, itong mga biktima ng bagyo, Sos Mariosep, kinikilabutan ako ng gusto. Sabi ko, it's better sana hindi tayo dinaanan dito. So, dahil siyempre, pag it pass it by. If itong si Odette na to, Typhoon Odette, buti na lang hindi siya nag-ano dito. Sa mga nag-evacuate po, merong kaulay ko kanina, I am talking to the one dyan po sa pinagdausan ng aming event, the team building event po na ginawa nga namin ngayon nasa Barangay San Agustin, dyan po sa Masuso. Ayun po. Team building po ngayong Disyembre. Successful po. Very successful po ang nangyaring team building. And I am very thankful to Mayor Madel Alfelor sa namigay po ng food assistance, and of course kami man po nagkaigwaman yung mga food assistance, and thank you very much for those who are aspiring city kagawad po. Thank you very much sa inyo. Hindi ko na po kayong pangalanan, but anyway, ang sa tuwang programa pong ini ay hatod po sa inyo ni Senator ni Daday, Kagawad Melnan Daday Robles Moralio, ni Botchokoy Rex Oliva, kay Rodolfo Jeff Tino, and of course kay Cleto Rabago. And of course the main principal, the main sponsor po of this program is no other than Susan Schonborn. Hello to Laceda sino ba ito? Laceda Bersa. Sino ba yung Laceda Bersa na ito for watching the program? At ang programa pong inihatod pa man po ni Mayani Buboy and Melet Robles Moralio and Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Tuding and Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. And of course, Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. Like what I've said,
Kung kailangan ninyo ng pangkate at panghanda, just go to Mama Betty's Farm and owned and managed by Marisol Bondal. Kung kailangan man po ninyo ng mga maliliit na event, you can go to Lasa Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Letty Polton. Ayan po. And of course, Kansaranghi Motor Parts and Services. Pupunta nga pala ako dyan, Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gunuwan Rason, because ang aking kabayo ay medyo sumisinok-sinok ang kadena. So, sana may available kang dyan sa aga. Bukas, ipapagawa ko po, ay may pasok po ako bukas. So, hello also to Architect Saludo and family. And of course, to Engineer Steve and Edith Andalis. Hello also to Congresswoman Josel Fortuno. And of course, kay Ate Mare. Okay, pag-usapan na, let us talk about the 100,000 individual na naisailalim po sa preemptive evacuation mula sa 4 na rehiyon dahil sa bagyong Odette. Nakakatakot po ito. This is according to NDRRMC. Talagang it is very, very difficult. It is very hard for us to when there is a calamities, especially this bagyong Odette. Kung dito sa Rinconada, talagang Odette po sa gusto. nag-anggot po ng gusto si Odette. Bakit naman Odette? Sana naman, Paskong Pasko pa naman, ang daming nawalan ng bahay, ang daming nawalan ng kabuhayan. My goodness, my God, please, patawarin mo na po kami. Ayan, ganda ko ngayon. I'm still so beautiful. Hello. I'm here, your blessed wife. Okay. Nasa 20, nasa 26,000 po, 430 pamilya o 98,091 individual na ang isinailalim sa preemptive evacuation dahil po sa bagyong si Odette mula sa 4 na rehiyon. Naku, ang nakakaawa po dito yung mahirap po. Minsan na po akong nakabisita at nagbigay ng relief po sa mga evacuees. Nakakalungkot po makita. Ang mga evacuees po, just imagine, lalo yung mga babae, nakakaawa po. Nakakaawa. Kasi nung kami noon, yun po, yung evacuees lang po yun ng Mayon Volcano during the eruption of Mayon Volcano. Ako pa naman po, pati pag awang-awa ako sa situation po. Sa sitwasyon ng kahit any problem po na nakikita ko, when it comes na talagang awang-awa po ako. Madali po akong, yan ang sabing pusong mamon kasi ako eh. Although sinasabi kong I'm very brave. I am very brave, lalo pag ako nasasaktan. I'm talagang very brave, I will fight. Lalo pag ako ang nadidihado, lalo pag wala akong kasalanan, I have to fight. Pero when it comes to relocation, ay sa evacuation, ibang usapan po yun. So, sinabi ni Perez na nagpapatuloy niya sa ngayon ang paglikas ng mga apektadong residente sa voluntaryo namang sumasama. Ano ba ito? May lamok. Nangangagat itong lamok. Sidit sa loob ng announcer's booth po, may lamok. Kinagat ako. Ano ba yan? Kasama ko yatang pumasok dito. But anyway, let us continue. Saan sa mga apektadong residente na voluntaryo namang sumasama at kasalukuyang nanunuluyan sa 99 po na evacuation centers. Ang hirap po ng buhay dyan. Just imagine how many persons in one evacuation center. Especially this time now we have the COVID. How will they... Talagang lamok na to. Ayan, napatay ko na yung lamok. Nangangagat eh. Kagatin pa naman ako ng lamok. So, it is better. We just don't know, mayroon bang casualty? Di bali na sana. Like what I always said, di bali na may maperwisyo, may masira ng bahay, but wala lang po. Ang iniiwasan po natin, dapat laging wala pong casualty po. So, ito na po yun. Inulat ni Perez na sa ngayon, 2 road sections ang apektado at 59 seaports ang apektado. 2 siyudad din ang nakakaranas ng power outage. Ay ko, yan ang hirap pag walang ilaw. Tapos yung bahay mo tumutulo, yung bahay mo nasira, yung bahay mo was thrown out by the strong winds of this typhoon. Kakatawa po yun. Afar, I am here, my blessed hubby. Hello! Ano na ba yun? May natanggap na rin ang mga NDRRMC na
report hinggil sa isinasagawang search and rescue operation sa ilang mga lugar na tinumbok ng bagyong Odette. Samantala po, tiniyak naman ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator na si Asek Casiano Monilia na may sapat po na bilang ng mga evacuation centers para masiguro ang physical distancing ng mga evacuees. Although naghihirap po tayo, although napakahirap ng buhay sa evacuation center, let us follow. You have to follow pa rin the health protocol. Kasi ayan na po, nawala na tayo ng bahay. Kung ma-infect pa tayo ng COVID o ining Delta o ining Omicron, mas lalo pong difícil na po yan. So, ang paliwanag ni Monilia, maaga pala ang tinukoy na ng NDRRMC ang mga LGU, ang mga karagdagang pasilidad na maaaring gamitin bilang evacuation and quarantine center. At may itinakda pa rin na may ibinigay pa rin na maximum capacity para sa mga ito. So, thank you naman. Pero minsan po kahit sa mga classrooms, ang hirap po. It is better if the classroom has the CR. If the classroom have their own toilet or the CR. Mahirap po. Pero di bali nga kung in one classroom ay isa o dalawang family lang. Minsan nagsisiksikan po yan sila sa dami nila. So nakakaawa po talaga. Kaya awang-awa po ako talaga. Ako mismo nakita ko. What is the life inside the evacuation center. So, dagdag pa ni Monilia, mga miyembro lang ng iisang pamilya ang pinapayagang magsama-sama sa isang tent. Ay, naku, tent pala o cubicle sa mga evacuation center bilang bahagi ng health protocol. Just imagine, like this time, especially in the evening, it is a cold evening. And now you are only staying. You are going to sleep with your family. Although it is one tent, ang hirap po noon. Napakahirap po yun sa may mga pamilya. So, about naman dito regarding the 7 contacts ng Omicron, ng 2 Omicron cases, negatibo po. Nag-negative po. Thank you, Lord, they are negative sa COVID-19. According to Manila, Philippines, negatibo sa COVID-19 ang 7 sa 8 natukoy na close contacts ng 2 kaso ng Omicron variant sa bansa. So, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na agad na isinailalim sa COVID-19 test. Dapat lang po, especially this time na magki-Christmas tayo, Christmas and New Year, ang dami-dami pong mag-uuwian from all over the world po yan. May nanggaling din pala sa Nigeria. I have a friend in Nigeria who is also willing to come. Ang 7 na mga may negatibong resulta po. Okay. Nabatid din na ang 40 anyos na returning Filipino mula sa Japan ay nagkaroon lamang ng isang close contact habang sakay ng Philippine Airlines flight. Ay, ganun. But anyway, thank you. Ang 37 years na Nigerian national naman na mula sa Nigeria ay may 7 close contacts habang sakay ng Oman Air Flight number WY843. Siguro kakaunti lang ang mga pasahero ngayon. Kasi kaya ganun lang. So, 6 sa kanila ay napalabas na ng quarantine makaraang magnegatibo sa test habang biniberipika pa ang isa. Sana naman, they are all negative. I will just wish all of them will be negative. So, 3 months interview, na mag-negative sila lahat sa na to. Ngayon, ang pinag-aano dito, lahat naman umano ng mga pasahero ay isinasailalim muna sa quarantine. At ang mga nagne-negative sa test ang napapalabas ng isolation. Yun po. Dapat talaga that the government must take full operation, full inspection, full lahat ng full na pagkakaano ng regarding this COVID-19, full test.
Yung mga nagregatibo, fine for you. But how about those na under isolation pa rin? So, it is better for us. Kaya nga, sinasabi na 3 months, ito namang interval sa booster shot. Okay. 3 months. 3 months ang interval. Pero, ano ba yun? Yung nagtatawanan nga kami kanina dahil may yung vaccinated ng mga Sinovac. Dapat daw i-booster na i-booster na raw sa kanila is yung Sputnik. Mabuti nga. Ay, sabi ko matapang yan. Mga Sputnik gang yan eh. It is Sputnik ng Russia. And besides, ang mga Russia po ay matatapang talaga yan. Mga Russians matatapang yan. But hindi katulad ng Israeli, yung mga Israelites na matatapang sila pag sila inaapi. Pero mababait po sila. Magabait na, magaganda pa. Oh, yun na yun. So, ano kaya kung reviewin ko na muna ining mga I have to review the mga Republic Acts ni Senator Laila de Lima. Ay inutin ko nga pala inutin ko daw ining rekomendasyon ni Madam VP Leni Robredo po. Ang ganda ng output ng nito. Okay, si Laila de Lima endorsed by Vice President Leni Kakamping. Ayan po, pakinggan niyo. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Ayan, ibalik ang hustisya. Ibalik ang hustisya at ang human rights because at this time, we have no human rights. So, ini pang sarong ini may apat na itong RA 11310. Ito nga ang 4-piece. Dahil maraming hindi nakakaintindi pa nitong 4-piece na ini. Okay, nanyugon po niya to. Alam mo ba, si Senator Laila de Lima ay tinaguriang ina ng 4-piece dahil siya ang nagtaguyod ng RA 11310 o Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap na nasa mahigit 4.4 milyong pamilyang Pilipino at madaragdagan pa. Ayan. Madadagdagan pa yan. Kaya may ipapaano pala ko dito. May i-discuss pala akong panibagong binubuo ni Senator Laila de Lima. Ining RA 11310 which is the 4-piece ay talaga pong pinapakinabangan ng gusto nitong ating mga kababayan. So, hindi pang sarong ini. Yun ang yugunta. Hello to Hil Manahan who is watching the program by live streaming. Thank you very much for watching the program, my love. Hil Manahan. Sana Hil hindi nagsiselos sa akin ng misis mo. O diba, ang tawagan natin, natawag namin sa iyo, all your kaibigan sa Cavite City, we fondly call you Hil, my love Manahan. Hindi na kita ibubuking why we call you love. But the love is not the L-O-V-E. The love that we call him is the L-A-B. Ayan, love. What does it mean? Hil Manahan. Ito, hinanyugon natin ining Republic Act ni Senator Laila de Lima, 11360, National Commission for Senior Citizen. Hinanyugon namin. Pakinggan natin to. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Ayan na nga po yan eh. Sa loob ng 5 taon, halos 5 taon na po ni Senator Laila de Lima sa kanyang detention house, kadakul po ginibo niya mga Republic Act. And as long as with the resolution, Senate resolution, kadakul po, libo-libo po ang kanyang Senate resolution. Ang sabi ni Hil Manahan,
Merry Xmas sa mga taga Irigas City. At yung magandang announcer, ay! Thank you. Thank you lang, Hil Manahan. Pasay City ka nga ba? You are staying in Pasay City? At anyway, wherever you stay, Merry Christmas din po sa buong pamilya mo. Extend my regards to our yung mga barkada natin. Long time ago na we don't have any balita, any update from our mga tropang Cavite City sa Bagong Pook. Ayan. Thank you very much for watching the program. Okay. Hinanyugon ta pa ining sarong ini. Maraming salamat kay Senator Laila De Lima ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating may hirap. Okay, yan ang para sa ating mga kababayan na mahirap, ining Magna Carta for the Poor Act. RA 11291. Ayan po, ang Republic Act na para sa ating mga naghihirap na barangay, mga naghihirap na mga konstituente natin sa barangay. Ang dami kasing barangay na sa totoo lang po, maraming pang naghihirap. Hirap sa kalye, lalo na naman ito ngayon ng panay-panay ang ulan. Kami nga ni kariritoke lang namin sa mga kalye dyan sa barangay namin sa San Agustin. Yung mga pinatsyan po, lubak-lubak na naman because of this ulan. Pag lagi pong umuulan, ayan po, dumadami ang sungkaan, dumadami ang anuhan ng lubluban ng kalabaw. So, ayan po. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila De Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Okay, si Senator Laila De Lima, inuuna. Ang prioridad po niya, the first priority of Senator Laila De Lima is no other than itong ating bansa. Hindi po ang ibang nasyon. Yan po ang nabansa ng ating mga singkit na inina, paborito ni ng ating presidente. Ng Pilipino, kung nais natin. Okay, hinanyugan po niya ito ining sarong ini na RA Republic Act 11315, a Community-Based Monitoring System Act. Ayan po. Kadakol-dakol kaning mga act na ini, kaya lang hindi pa na-aksyonan kan sa iyang staff para iparating sa akin at madiscuss at ipaalam sa inyo na si Senator Laila De Lima, although nakakulong, pero hindi po siya tumitigil sa pagtatrabaho. Bakit nakakulong si Senator Laila De Lima? Siya, unang-una, siya lang ang maunang matapang na nag-imbestiga during her time as a Human Rights Secretary. Ang una po niyang binigyan ng lunas na booking niya na siya po ang nakatuklas ng sa EJK ng ating Pangulo. Siya ang pinakamatapang na tumindig laban sa patayan, laban sa tapatayan. Nagsabi at
nagpakatotoo at patuloy na ipinaglalaban niya ang buhay at karapatang pantao. Ipagpapatuloy niya yan. Ang laban na ito sa susunod kung bigyan natin siya ng pagkakataon na umupo pa ulit sa Senado. Siya po ang karapat-dapat dyan. Ang dami na sa loob. Anong ginawa nila? Ngayon nagsulputan sila bigla dahil dito sa election. Election na naman kasi. So, anyway, we are talking about the 3 months interval of the sa booster shot ng itong mga COVID-19 na naman natin ito, ang booster shot. Nagpa-booster shot ka na ba? My love, Hil Manahan. I will tell you now, Hil Manahan, my friend long time ago. He is my friend. He is a retired policeman. So, inirekomenda ng vaccine expert panel ng Department of Health sa Food and Drug Administration na paiksiin na ang pagitan ng buwan sa 3 buwan na lamang na sa pagkuha ng booster shot kontra sa COVID-19. Bakit paiksiin? Hindi ba yun? 3 months? What does it mean? Ituloy ko nga. What does this mean? Inihayag nito ni Health Secretary Francisco Duque III. Makaraan ang pagkakadiskubre sa 2 kaso ng Omicron variant sa bansa natin sa Pilipinas. Okay. Because of this, mayroon nag-positive. Tama ba yun na iklian within 3 months? Tama ba yun? Pero ang sabi, kasi itong mga siguro, for security purpose, tanganing wala nang hindi na tayo basta mahawa nito. So, nagtatagalog po ako ng para ini mga listeners ko po ay maintindihan ang ang sinasabi ko. Inihayag ito ni Secretary Duque na nung pagkakadiscovery ka ning Omicron variant sa bansa na may nag-positive po. Pito sa walang naging close contacts na ini ng 2 pasyente ang tinutukoy na at nagnenegatibo sa COVID-19. Itinakda ng FDA na Food Development Authority o Department Authority na pagbibigay ng booster shot makaraan ng 6 na buwan ng second dose ng Sinovac, AstraZeneca, Moderna at Pfizer. Oo nga, bakit itong Johnson hindi kasama? Di ba tayo pwede mag-booster itong Johnson? I'm just asking. Para naman sa nakatanggap ng single dose na Janssen at Sputnik Light, maaari nang magpa-booster. Ito. Hindi pala ligtas. Hilmanahan, hindi pala ako ligtas. May booster, hindi pala ining Janssen na ini. Ayoko na magpadgaya. But it depends. Ito na maaari nang pa-booster ining Sputnik and Light. Sputnik Light and Janssen. Aabot na sa 42.6 million Pilipino ang bakunado na habang nasa 55.6 million ang nakatanggap na ng unang dose nitong Miyerkules. So, ayun pala yun. Hello, good evening to Ma'am Annabel Robosa who is watching the program. Bareta Action Information. Thank you so much, Ma'am Annabel Robosa, for watching. Ay gusto ko palang pasalamatan ining mga nag-aalalay and nagbibigay po ng mainit na arroz caldo. Kahapon po yung first simbang gabi. Ay thank you Tony Saison. Ako thank you dito sa itong mga SG natin dito sa RPNDCK ay talagang pag naramdaman na nilang medyo masama na ang laman na ang lagay ng aking lalamunan. Kasi po talagang ang problema ko talaga is may throat talaga. Ini kasi dahilan po sa sobrang kasasalita ko naman kasi which is kaipuhan po sa trabaho ko. Ining magparataram talaga dahil imposible man na you are announcer, nakaupo ko sa announcer's booth, hindi ka magsasalita. So, and besides medyo naapektuhan po kasi ining aking boses during the time na nagtutukdo po ako sa eskwelahan. Imagine holding pirang sections yan. Alam po yan ni Ma'am Annabel Robosa kasi
iba po kami sa eskwelahan. But anyway, I want to say thank you very much po sa nag-render ng lugaw kanina dyan sa after the second simbang gabi. Kaso bago po, sarap ng lugaw. More on, may daming itlog and ang daming chicken. So, ang dami pati laging sobra-sobra. Sobra-sobra. Minsan pinamimilit na lang. O, dalhin nyo na yan. Yung Solid Lenny Iriga Supporter in cooperation po. In cooperation of Antonians High School Batch 87. Oh, ayan po yan ha. Ayan, bakit hindi nyo nilagay yung sino yung manager doon? Ay kung sino yung organizer. Again, thank you very much po sa Arroz Caldo kaninang umaga na ano po ng Solid Lenny Iriga Supporter in cooperation of Antonians High School Batch 87. Thank you very much po sa inyo at lagi po akong may lugaw. Kumain na po ako, pinauwian pa ako. So thank you very much po. Kahapon po pala ang nagpalugaw kahapon. Dahil ko lang aram kung saang chapter yun. Basta ang nagbigay din po ng palugaw dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine ay yung mga Omega Phi. Omega, ano ba yun? Alpha Omega. Ayan, Alpha Omega. Alpha Omega. Pero kaso bago po, ining Solid Lenny Iriga Supporter in cooperation with Antonians High School Batch 87. Paghapot ko pati kasubago, itong naghapot ako kung, ay sabi ko ano yan, dahil ibinigay sa akin, nasa loob ako ng simbahan, inabutan na po ako nung, ang lalaki pa naman po talaga ng binilalagyan nila ng lugaw. Sana wag masyadong marami. Kasi, minsan yung iba, ay sa bagay, pwede ninyong iuwian, dahil ako nga, inuwi ko na lang, dahil di ko naman makain, dahil unang-una, sobrang init, napakainit po. Pero okay lang po. Kasi nagsisimba tayo, pagpunta kami nga ni kanina, mabuti kanina, na medyo natawa ako dahil nagising ako, oras na, mag-aalas 4 na, ayan, bigla kaming tayo, takbo sa simbahan. Oh, kasi nakakapuyat din kasi yung araw-araw. And I have so many, may mga iniintindi po kaya ako kasi medyo po ano na ito. Oh, but anyway, successful naman po ang nangyayari. Very smooth po. Very smooth po ang nangyayaring simbang gabi for the second day ng simbang gabi dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Ay yung mga nagdadangog para sa radyo. Thank you po sa mga naghihinanyog sa radyo. Dahil live po yan, live coverage po yan ng RPNDCKI Iriga. Yan po, live po yan. Kino-cover po namin yan. Ang Misa Aguinaldo dyan sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang... Okay, basahin ko nga ining panibagong dispatch niya. Dispatch ng 1190 Senator Laila de Lima on the approval of the Public Service Act in the Senate. Tindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating Okay, medyo naglulo ko ining. Okay. Ayan po, mag-commercial muna tayo, hanap buhay muna tayo. Yun ang sabi ni Chief Engineer, hanap buhay damon. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon ay ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po,
18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, 10 minutos bago mag-alas 6, ngunya na pagkabanggi. Magparagos po kita. At pag-asa. Okay, ang programa po ito ay hatod pa sa endo ni Kagawad Melnanda de Robles Morallo, ni James Y. Osas, hello my love, Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff J. Poetino,
and Ecletor Rabago, and of course ni isang principal sponsor ng program na ito, si Susan Schönborn of Germany. Hello also to Buboy and Melitno Robles Moralio, and of course si Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. And of course, hello to Lasa Resto Bar and Water Refilling, and to Saranghe Motor Parts and Services. Kung kailangan nyo po ng mga spare parts and mekaniko, just go to Cheryl Saranghe Motor Parts and Services. Hello to Afar, thank you. I hope my blessed hobby. Okay, blessed hobby. Again, thank you dun sa nagpapalugaw every morning, every after the simbang gabi. Kanina, nagpaluga po si Solid Lenny Iriga Supporter in cooperation po Ab Antonians High School Batch 87. Okay, salamat po, and of course, ingat-ingat po kita nako, baka wag basta-basta lang kayo umaalis. Ayan, wag kayong basta-basta aalis lang ng bahay dahil ang dami na naman ngayon si mga magna. Ayan, umaatake ang mga magna. Although malakas ang ulan, sinasamantala nila. Ini palang SIM card. Thank you very much po. Tinalakay ko ito, no, just the other, kailan ko ba yun? Last week yata, regarding dito sa SIM Card Registration Act. Dapat po ma-approve na inita. Arog nga ningon yan, kadakol po kang problema sa mga SIM card na yan kung bakit dapat po iparegister na to. Dapat may time, may ano ito kung kailan to dapat ipapasunod. Kung when is the implemented? Kailan ba ito i-implement? This must be implemented as soon as possible. Dahil very timely nga ining pagkaka-approve ng Senado kaining SIM Card Registration Act. Kadakol po kayo ining nagkakaproblema. Ayon ko po kay Senator Grace Oppo, panahon na upang magkaroon ng batas na magpaparusa sa mga manloloko gamit ang SIM card. Kaya ining Senate Bill na ini, Senate Bill number 2395, ay nag-aatas sa lahat ng publikong telecommunications entity na gawin ang pagpaparehistro ng lahat ng SIM card kung saan ang mga subscribers ay dapat magsumite ng registration form at magpakita ng valid identification card. Ngayon lang inaisip ng Pilipinas kung kailan nagka-COVID na po kita at nagkamarami nang namamatay nang dahil dito sa problema sa SIM card, yung mga ginagamit pang-click ng mga may ginagawang pang-trigger sa mga bombahan. Ito namang ilang biktima ng BDO online hacking, nabawi na ang nawawala nilang pera. Sabi ko kasi noon, nabanggit ko na ito noon doon sa programa kong Urulay, dahil there is such may kabats po kami na biktima. Sabi ko nga, pati pala sa mga passbook, pwede rin pong manakaw ang pera mo. Ito na nga po. Kaya umaalma ngayon ang grupo ng mga consumers na sa pamamaraan na ginagawa ng itong bangko na ito sa pag-reimburse nila sa pera ng kanilang mga depositors na biktima ng online fraud. O narito, mayroon ng mga biktima online hacking ang nagtungo sa ilang branch ng naturang bangko na naibalik na ang kanilang mga pera. Salamat naman, dapat ibalik nyo pa talaga. If there is no transaction of the owner, dahil ko nang arami kung ATM or passbook. Pero nga, like what I said before, di ko lang maalala kung 2 years ago yata o 1 year ago, na yung isang kabats namin ay na biktima po. Passbook ang hawak niya. I just don't know pala. Dapat pala nito, I should ask. So, uluway-luway na po tayong magpapaaram dahil oras na naman. So, ang satuya pang nakaibanan niya ito sa technical side, si Chief Engineer Abelot Lindon Turalio. Kakabulol-bulol ako eh. Tapos yan dyan po sa SG, si Tony Saison. At yan man po sa transmitter, si Joanna De Villa. And naon man ang sa iyang PSG, si Rodel Cesar.
And of course, ako po ang sa Indong Kaibanan. Pero may Kaibanan everyday. 5 to 6 po in the evening. May pong iba. Kundi, ako ngayon si Madam Red Ngunyan. Pero it does not mean that I am BBM. Pero what I know, ang BBM po ay babaeng Bicolana ang mananalo. Ayan, si Kakamping yun. Babaeng Bicolana ang mananalo. So, thank you po for those mga nag-watching po by live streaming. So, yung mga nakikinig po sa kanilang transistor radio, maraming salamat po. Sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Good night po.